Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon sa laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So ngayon nga pong nakita na ng lahat ang naging performance ng former Unified Welterweight World Champion Errol Spence Jr. kung saan winasak ito ng 2-division undisputed champion Terence Crawford. Ay madaming boxing fans na ang nagsasabi na kung hindi ito nagkaroon ng eye injury dati na siyang dahilan kung bakit napilitan itong umatras sa unification fight niya kontra sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao 2 taon na ang nakakalipas, ay posible umalong si Pacquiao daw ang nagpatikim ng unang talo kay Spence sa kabila ng heavy underdog ang ating fighting senator sa mga panahon na yon sa betting odds. Opinyon ng mga tagahanga ni Pacquiao na sa ipinakita umano ni Spence kahapon ay napakadami daw ditong butas na pwedeng i-expose si Pacquiao. Katulad ng diretso lang itong umaatake ng hindi gumagalaw ang ulo at masyadong flat-footed. At kapag inaatake naman umano si Spence ay natataranta daw ito at walang nagiging sagot pag binabato na ito ng sunod-sunod na kombinasyon ng kalaban. Kaya naman kumbinsido sila na kung natuloy ang kanilang pagtutuos dati ay posible daw talagang tinalo din ito ni Pacquiao. Subalit hindi naman nga po sumang-ayon ang lahat sa opinyon ng mga Pacquiao fans dahil madaming argumento ang nangyari. Base naman sa iba ay nagkaganon lang daw si Spence nang dahil sa lakas at galing ng counter-punching ni Crawford. Pero kung si Pacquiao daw ang kalaban nito ay mananalo umano si Spence dahil tatalunin daw nito ang ating pambansang kamao pagdating sa physicality. Huwag daw natin kakalimutan na ang tumalo kay Pacquiao na si Yordenis Ugas ay bugbog sarado lang umano ang inabot kay Spence. Well, para sa akin naman mga idol ay base sa ipinakitang performance ni Spence kahapon ay kung batang Pacquiao ang lumaban dito ay walang duda na mala Antonio Margarito lang ang aabutin nito. Subalit kung yung may edad ng Pacman ang lalaban kay Spence ay 50-50 pa din. Dahil aminin man natin o hindi ay madalas nang mapulikat si Pacquiao sa mga laban niya noong may edad na siya. Yan din ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong makagalaw kay Ugas. Nanigas kasi agad yung kanyang mga binte. Habang sa laban niya naman kay Turman ay nakaramdam na din ng pagod ang ating fighting senator sa second half ng bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol ay malaki nga po ang tsansa ngayon na muling magtuos si Spence at Crawford bago magtapos ang taon na ito sa buwan ng December. Ito po ay dahil para po sa mga hindi nakakaalam ay may rematch clause silang pinirmahan sa kontrata. At base naman sa report noon ng lehitimong boxing insider na si Mike Oppinger ay napagkasunduan sa kontrata ang agad na magre-rematch ang dalawa bago matapos ang taon. Magdedepende na lang po yan ngayon kay Spence kung i-activate niya ang rematch clause agad-agad. Pero base naman sa kanyang sinabi pagkatapos ng laban nila kahapon, ay mukhang hindi na ito mag-aaksaya pa ng panahon. Ayon po kasi kay Spence ay desidido daw talaga siya na mag-rematch agad sila ni Crawford sa December daw ngayong taon. Giit nito na mas magiging magaling daw siya sa susunod na laban kung sa 154-pound junior middleweight division na sila magtutuos. Depensa pa ni Spence na di hamak umanong mas magaling siyang fighter sa nakita ng lahat na lumaban kay Crawford kahapon. Habang si Crawford naman ay sinabing sang-ayon din siyang makipag-rematch kay Spence sa 154-pound division dahil maging siya umano ay nahihirapan na din kunin ang tamang timbang sa 147-pound welterweight division. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.